Hello ka-coffee, magandang araw po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao at nasa harap po tayo ng Senado. Update po tayo sa nangyayaring actually stand-off na ito, no? Kasi sinasabi po ni Senate President Alan Peter Cayetano na nagkaroon na raw po ng putukan na kumpirma po nila yan at nakita po mismo na narinig po mismo, no, ng mga tao dito yung pagputok ng baril. At ang sinasabi ng NBI, hindi po sa kanila galing yan. So kanino galing yan? May mga balita tayo na galing daw po yan sa tao ni Senator Bato de la Rosa. Sinabi rin po ni Alan Peter Cayetano na nagsimula na raw pong pumasok itong mga NPA agents sa loob po ng Senate premises at nagbutas na raw po yan, nagbabarena na raw po yan doon po sa side ng GSIS kasi magkatabi lang po yan, no? Itong Senado at itong GSIS ay sinasabi nila nagbabarena na raw po para makapasok dito sa loob ang mga NPA agents. Sa kasalukuyan, napakarami pa rin pong pulis ang nakapaligid dito, no? Kung bibilangin natin siguro 2,000 or 3,000 po yung mga pulis na yan kasi nandito pa rin po yung mga supporters ni Senator Bato de la Rosa na sumisigaw, nananawagan po sila sa gobyerno, etc. at pinoprotektahan nila si Bato de la Rosa. Actually, itong kaguluhan na ito, mabilis lang ito resolbahin eh. Kung susuko si Bato dito, tapos na itong problema na yan eh. Kasi you have to remember, valid po yung warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Hindi po yan gawa-gawa lang ng NBI. At ang ginagawa ng NBI ay i-serve lang po yan. Hindi sila yung nag-issue ng warrant of arrest. Bilang law enforcement, parte ng law enforcement, kinakailangan po nilang i-serve kay Bato de la Rosa yung existing and valid warrant of arrest. At nakarating din po sa atin yung balita na naipasa na po sa Senado itong articles of impeachment. Ito po yung kinakahihintay ng Senado para mag-convene po itong impeachment court. Kasi sinasabi nila parang kanina, no, parang sinasabi ng Senado, bakit parang ang nagiging cause of delay itong House of Representatives dahil hindi pa nila ipinapasa itong articles of impeachment. Ayan, officially po na-transmit na po yan. Nadala na po dito sa Senado itong articles of impeachment. Ang expectation natin dito, mag-convene na itong impeachment court para masimulan na po itong trial ni Sara Duterte o itong impeachment trial. No? Sumabay pa itong issue ni Bato de la Rosa kaya medyo marami pong trabaho yung mga nandito po sa Senado at yung promosyon dito mukhang hindi pa po uupa hanggat hindi pa po sumusuko dito si Bato de la Rosa. So abangan pa natin kung ano yung mga development. Nagbabantay po tayo dito sa harap po ng Senado. Pansin nyo yan po, no? Napakarami pong pulis ang nakadeploy dito. Kaliwat kanan po yan at nakabarikada po yan kasi may mga grupo po na nagsasagawa ng kilos protesta, may mga megaphone po sila at may mga ina-announce sila, may mga sentimiento po sila na ipinararating patungkol po sa tiyero, patungkol po sa sitwasyon na nagaganap po dito sa Senado. Yan po yung group ng Senado. Makikita po yung group ng Senado. Papalibutan po yan ng mga pulis. So, yung mga nalista, hindi po sila makakapasok dyan. Pero nakikita natin sa loob, parang may nagaganap po na media interview dyan. Zoomin natin. Ayan, ongoing po. Hindi lang natin makita kung sino po yung ini-interview dyan. Pero I think prominente po yung personality dito sa kaso na ito. So, nag-ikot-ikot tayo kanina dito, kumunti na yung tao as compared kanina umaga kasi medyo marami po yung mga supporters sa administrasyon at marami din po yung supporters ni Bato de la Rosa, no? Pag-usapan natin yung punot dulo ng usapin na ito, no? Pinakagusto lang naman talaga ng ating law enforcement. Again, law enforcement, ito po ang ating gobyerno ay i-serve itong valid warrant of arrest. Confirmed po yan, kinonfirma po mismo yan ng ICC na nag-exist po itong valid warrant of arrest at dapat po yung ma-serve dito kay Bato de la Rosa. Bagamat may resistance, kinakailangan po rin pong gawin ang tungkulin ng law enforcement at i-serve po yan. Kanina po, sinabi rin po ng NBI na hindi sila titigil at kailangan po nilang i-serve yan. Bakit may tensyon? Bakit medyo dumarami po yung mga tao dito sa lugar na ito? Kasi si Senator Bato de la Rosa, nanawagan po siya sa kanyang mga supporters at ang sabi niya, aarestuhin daw po siya. May papunta po dito mga taga-NBI at nanawagan siya sa mga supporters na pumunta po dito at protektahan po siya. So kaya may mga supporters po na nagtipon po dito. Actually, isa lang naman ang solusyon dito eh. Kung susuko po si Bato, isusurrender niya po yung kanyang sarili, wala na po itong tensyon. Yan po ang ugat kung bakit magulo itong harap po ng Senado. Dahil meron pong resistance, valid naman po yung warrant of arrest mula sa ICC.
ang Korte Suprema, hindi po sila nag-issue ng temporary restraining order. Sa halip po, ipinagkukomento po niya ng Supreme Court ito pong respondents dito sa petisyon ni Senator Bato de la Rosa. At binigyan po sila ng 72 hours para magkomento dito. And once na nakapagsubite na po itong mga respondents, ibibigyan din po ng 72 hours, non-extendable po yan. Hindi maiuurong yan itong si Bato de la Rosa para sagutin po yung response ng respondents dito po sa kaso na yan. From that moment, siguro magkakaroon na po ng ruling ang Korte Suprema. Kanina, may mga interviews din po si Bato de la Rosa at ang sinasabi niya, kasi may mga senador na nag-file ng resolution dyan, di ba? Naisuko niya ang kanyang sarili. Sabi ni Bato de la Rosa, huwag kayong masyadong nagmamadali. Huwag kayong masyadong excited at kinakailangan niya raw gawin yung mga legal remedies niya. Siyempre, kabilang na po dyan yung pagpa-file niya ng petisyon dyan sa Korte Suprema. Para matigil itong gulo, sumuko, di ba? Isang napakagandang solusyon yan kung susuko si Bato de la Rosa dahil hindi lang naman gawa-gawa itong kaso niya. Remember ha, umabot po sa 30,000 katao po yung tinukhang nila yung panahon pong